siya, di naman for technology, for learning man siya. Dapat ang teacher, dili dyan sila dapat malimot niya, magsulat siya sa blackboard, siya buhaton ng mga activities na ma-cater good niya ang mga bata. Kay, so di ba good, pag too much dependent ka sa technology, mawala na itong gitawag na interaction with the students. Kasi, sige man na main code niya, wala na kayo gusto sa blackboard, so ang blackboard, may yung wala yung so muna yung risk po sa paggamit sa AI. Kasi ano naman, sobrang high-tech na to, nakalimot ka sa basic, fundamental dyan na to, as a teacher, na magsulat dito sa blackboard o naa sila ay makita kung mahimo po nila na kana ba, model po kanina ba, teacher yan, nagkasulat sa nadapat na po. Ano to? Bitaw. No, mahimo po siya. Isa sa reason nga ang student, tapulan na kayo mo sulat. Kay, tungod ang teacher po, no? Oo, makita ba teacher? Si sir ganyan. Anong kita sa po? Bitaw. Wala lang ang mga students niya. Ay, sir, pasahin namin sa PPT. Wala lang. Oh, di ba? Tama. Muna gini siya uso ka. Minsan sa college, di ba kung tanaw dito sa college. Hindi na makapik nun. Wala na bilaan. Sige lang, picture na lang, PPT na lang. Yeah, while observing po sa among gina-observe na school kon muna gini ginabuhat na kanang sige send na lang ako PowerPoint picture na lang ninyo class niya ang blackboard kay kanang empty na kaayo ana good. So, muna hindi mo magamit na mga picture pagkabot sa panahon nga magtrabaho na ka. Imo nga ba yung huli mo na kanimo? Ano? Kana siya. Wala. Alitan. Risky education. So, connection ana pa sir, in connection ana sir kanang ma-feel ba nimo na kanang threat siya ba ang AI mahimo siya nga possible na mag-replace sa kanang actual learning gud sa student kay for example maghimo na dapat sila homework na dapat siya pero tungod sa AI dili na makahimo ang student og homework kay mag-rely na sila aning AI. Ana, possible ba siya nga ma-replace ang learning sa student? Ang AI ma-replace niya ang So, learning? sa kuha lang pag pangunauna, ma'am. Nakadepende din na sa teacher. Kasi ang teacher siya man nagkukontrol sa classroom. Kung sigihan niya o integrate ang AI community sa mga students, possibly may siyang threat na mawala itong basic na kanang kamaagi. Pero kung ang teacher, ginabalance niya, like, ginagamit niya ang AI para mag-search sila, pero nag-aatag siya homework na dapat sila dyan na mag-himo, okay siya kasi wala siya nahimong threat ng AI kasi nakatabang siya. And then, hindi po mabigtuhan nila pagtrabaho sa homework kasi specific dyan mo, naging na sila na dapat sila dyan mahimo, sila magsalit na picture lang ihatag or ano lang, data lang ihatag, sila dyan sa mahimo pa. So, para sa kuha pa, ma'am, para sa kuha, ang AI mahimo siyang threat kung ang teacher nag-dependent sa dito. Pero kung ang teacher, kabalo siya mo gamit sa proper kagamitan sa AI para sa mga students, dili siya threat. Instead, makatabang siya. Yes, tama. Good answer. Bitaw kay kining mga technology, kining advancement sa ato ang mga naagian kay kung gamiton nato siya sa tama, nako gyud kaayo siya tabang sa ato, di ba? Sometimes kay mo pa nang nag-rely pa ng student sa para sa mong gi-mention. Nag-rely ang student sa AI because the influence po sila sa teacher. Muna siya. And do you agree nga ang student learning na apektuhan jud tungod pud aning AI na gi-expose sa ila? Of course, ako kayo epektoy. Kung ikumpara ganin mo sa unang mga estudyante, katong mga butanto, 90 pa mga students, karon mga 21st century mga students, kaya ganin mo nga, ako kayo sila kalainan dyan. Although, ano man, natural man gina nga, mag-improve man ang ato tapos talaga ni improve man ang atong learning, mga technology. Siguro, ang AI mo hinundan, dako o kuha ng mga tao, pero dahil sila og knowledge pa sa mga utang na kaya sa una mo ano sa 1990s, libro mong kamita, so kapoy ba yan, no? Oo. Pero karon isa lang ka click, pwede na makatag sa mga information tanan. Bitaw. Para sa kuha,
And I hope na unta positive way siya, pero sometimes na-apple naging negative kasi kauban maging ang positive, negative good. So, kana alam. Pero sa kuha, naka-influence din siya. Murag both siya na kanang murag ako pud ko ako sa akong opinion siya murag kag yung opinion ako na akong opinion pud kay makita nato na mas negative siya na word pero mahimo siya nga lazy ang isa ang student ba tungod kay kabalo sila nga na ay internet na dali nila duulan cellphone lang ana good makuha na dali nila kanang dili na importante sa ilang learning because of it diba so mahimo po na siya nga ano mo po na siya dako nga barrier nila no na kanang imbes na kanang ang teacher mahimo nga role nila ang magtudlo sa mga kanang importante na butang tungod sa pag-rely sa AI ang role sa teacher murag na lesson na ba ang impact ang influence tungod aning mga technology and sa kung tanaw na to sa challenge question sa next question natin sa letter E what are the major barriers you have encountered as teacher sa kanang na-encounter ni mga problem sa pag-adapt gud nimo sa pag-integrate nimo sa technology sa classroom like integrate nimo ang education ang learning sa school sa classroom setup o ang AI nakatry ba ka anak na store na ay magamit na lang kog inani magamit na lang kog videos magamit na lang kog AI sa akong pagtudlo nakatry ba ka anak ba siya kanang lisod ba siya or mas easy siya siguro para sa kuha hindi mo siyang barrier when it comes to kana ba sayang wala na di ba mindot man tayo kung ang mga students na sila real life experience kana kung na-apply ka o galing mo din nga sila din mismo nag-experience ay mas dali ang learning kung mukhang nanimo or hinimo kung isa kabutan kaysa nagtanaw lang so siguro muna yung barrier niya na kung ang teacher for example sa English man na katulad sa video niya ayaw na sa feedback okay man siya hindi man siya yung manage siya pero ang part ng ito is that ang learning sa students dili kayo siya makasunod pag maayo sa ilang knowledge kasi nga ilara man kita tao pero kung inaad yung dili mo ang isa kabutang like role play ka explain ka ano yung button tapos ipahimod mo sa activity na sila din mismo ba magtinapangay din ang imo sila makita na yan ang makita sila ba na sila teamwork na sila kana para gigalaay something na kaya kung rely lang ka sa AI kanang ang ilan lang ginawa na important points niya kana lang dito sila dito nila mo makuha sa ilaha dyan ang kanang kitang attentiveness kita nila maano dyan kaysa kung mag-create ka of real life experience maganahan sila ba participate supposedly siguro muna yung barrier na po kung magamit ka AI less participation doon expected doon na siya kasi wala mas kayo mo pero kung magamit ka o kanang mga real life experience mostly sa tipo class o ma-implement ng participation bitaw murag actual learning din siya importante kayo no karon kay murag ginapa-easy na lang kay kapuya ng teacher nga na ay participation ay activity kapoy na kaayo mo na siya ang mahimong nga problem jud so in connection ana matuto sa realization na pastor unsa man ang imong realization concerning sa AI in the use of AI sa imong classroom kanang karon sa imong pag-share sa imong idea unsa man ang mas nangibabaw positive pa or negative gyud ang impact sa AI sa imong classroom sa mga students siguro sa ako realization ng about AI mahimo siyang effective or positive kung gamitin mo siya na positive po pero mahimo siya negative kung sa negative kung mo siya na kanang gamiton for example mo ang gigamit siya para lang mahimo ang imo ang AI lang katalan para gamit ang technology para mas simple tanan mahimo siya negative kasi ang learning sa mga bata wala focus na dito pero kung gamitin mo ang AI to generate ideas na maka-interact po ang mga bata akil una ayaw po siya positive so una ang nakuha ma'am na realization
nag-mention ako sa teacher, ang AI is effective when you use it positively. But it will generate negative result kung too much po na yung pag-rely sa AI. Yes, tama gyud. I agree sa imong kanang statement na magdepend jud na siya sa teacher kay muna siya, ikaw man ang teacher, ikaw gyud dapat ang mag-influence sa mga students. So, how will you instill, unsa ano pag-instill ang correct usage as teacher sa student? Unsa ano pagtudlo sa ilaha? Siguro, the best way to instill AI sa ilaha is to explain the proper use of AI jud. Kasi usay mo gud mga bata kay naguna lang ya makagamit ba basta maka-search lang kahit na. Pero as a teacher, it's our responsibility na i-explain sila ang proper way how to use AI. Kasi tanan man maka-access sa AI pero dili tanan kabalo sa on paggamit into a positive way. Yes. So that's our role as a teacher na itunggo jud sila unsa ang proper paggamit sa AI nga makatabang sa AI. Tama. So wala siya sa student to sa student area sa imuha pastor kanang how in what way gusto nimo na kanang ang AI mag-positively support sa imuha as teacher? Siguro I'll let AI or ako sang iisip lang ba na kana kauban ako like partner na ko siya pa. Wala na ko sa iisip na kana tools lang but I let AI as my partner in making activities, making lesson plans, making giving ideas, nanagod kay kung mo ko ni mga tools lang ang AI, say makalimot ka ba sa proper use niya. Pero kung partner mo siya, maisip ko probably ba na dili siya labaw na ko, dili po ko labaw niya. Like sa balance lang. Okay, so muna siya no, ang keyword at anak kay reinforcement. Murag naa kay tabang na mas maging effective o mas maging successful ang imuhang lesson kay naay something nga nag-reinforce sa imuhang kanang lesson. Ang tabang sa imong lesson. So muna siya ang tabang gid sa AI. Okay. So murag hapit na gid ta mahuman sir. Now what real life realization ang gusto nimo nga imong student masabtan nila matun-an nila sa ilang paggamit sa AI siguro para sa kuha like di ba yung tingnan na full time job pero for 6 months na natudlo ko siguro ako masulti sa mga students na ako natudluan using siyempre nagkamit mo dyan yung AI siguro ang real life realization na is kana dapat mahimo sila ba kana ba independent good dili kay silang dependent na sila dependent sila kasi pag independent ka anytime pwede mo magamit ang AI and kanang ginabog o kanang datay o galing idea ba and then integrate mo ang AI niya whereas kung mag-dependent ako ng students sa AI mawala itong iyang galing mo idea kasi sa AI mo sila nag-depend so siguro muna ako ang pinapraise ng mga students ako gani before ko naggawas ako mo dyan tingnan na ako sila na okay man maggamit na sa internet gamit na kinana but ayaw dyan mo pagsalig dira kasi pag abot sa point mo trabaho naana ka sa point na ikaw na lang isa ang AI hindi siya makatag sa mga tabang dyan hindi mo maubaling gamit ano sila wala siguro ako ang maingon siguro nga real life experience ng mga bata dapat naimo sila naimo independent yes kay at the end of the day kana magid imuha magiging kanang output ba yung mga sariling kahagol, sariling effort sa actual yun na setting. So, muna siya, muna yung mga imong gusto nga masabtan sa mga student. How about sa mga educator, co-educator, future educator? Ano sa po namang mahatag silang advice? Advice. Okay. Siguro, part of my experience ng po, dili man siguro tanan, makaroon
professions kay kana dako siya matabang positively kung dili siya mahimo lang dili siya mahimong barrier basta sa ato pag-asay mo dili halata pero nahimong barrier siya sa pagtudlo kasi nga too much rely na pamilya mas ito mga teachers dara ba yan di sila mag-study kay ato naman dili tanan gani like basahon lang nila yan. Wala ka ng mga students kasi mag-recram I experienced that ako isa sa students na recram na sir ano lahi si kon nila na kay ano lang magibasa lang niya PowerPoint sa pin bitaw wala lang ano ano ba yung nagpapatang rin okay na diretso na so mali po siya as a teacher responsibility dyan mo na maghatag yung idea bisan pag may idea ang no PowerPoint necessary dyan na maghatag kaglain po yung idea na mas related to the ato aron nga mas ma-enforce po kayo ang learning sa mga students so as a teacher dapat siguro dapat na-adyo kayo kung wala yung idea responsible po ka responsible ka ba dili ka na magsalig lang kung sa'y naa sa internet bitaw ka lang siya nindot kaayo siya pamalandungon pastor ba kay sa ako ang pag-prepare ani nga na research ako yung kinaisip is negative siya negative like for me kung ako as much as possible dili ko mag-rely sa kanang mo akong stand pa dili ko gusto na mag-rely sa AI dili ko mag-rely sa technology kay murag pride siguro siya no na huna-hunaon nga kung ako ang magong idea kung mag-rely ang isa ka teacher dili gyud siya kanang effective pa dili siya maayo nga kanang character pero sa akong pamalandong sa imong mga tubag bitaw dapat gyud siya mahimo siya nga i-integrate mo to especially ang mga student karon kay kanang they are technology natives ng gyud murag kadak-an gyud sila hindi ko siya mapugnan suda wala gud kanang kanang makisabay ka kunya mo lang mo sarili nga role model gud nga ako ay nagamit nanay ako sa pagi dapat patatulog mo ani ana gud yes and thank you kaayo sa imong mga ideas kay wow Humana ang question and basta na pa kay question na pa kay gusto idagdag ana siguro ano lang panglan ang AI dyan mahimo siyang positive kung makabalo ka na saon pag-gamit na hindi ko dapat tayo lang tayo pa naman mag-negative na pero depende mo sa pag-gamit ko like for example i-relate to gamay lang last minute like for example sa Bible ang Bible maayo man siya pero pwede ba gamitin mo ng Bible na makapasakit sa tao yes tama pero ang Bible ang iyang main goal is that save people pausap ang tao pero in a right way pwede kung proper ang paggamit sa pagkapulaw sa Ginoo makaluwas sa tao pero napay panahon niya pag malit ang paggamit nimo mali po ang resolve ni same as AI nga kung gamit mo ang AI kasi gusto ka mahimo isang maghatag og positive effect sa imong student then use it pero kung tan-aw nimo nga oy mali isa kabalo man ka teacher na adi makaayo na technology hindi makaayo na buhaton sa classroom ikaw mismo hindi mo jud ka adi ko dito ana na so dapat ka nang marag moderation in proper moderation dun ang paggamit sa AI yes thank you so much pastor sir salamat kayo dako gyud siya tabang and murag naka-achieve gyud ko sa akong task this week kay mo gyud ang gihatag sa among prof na dapat nami output for this week so salamat kayo sa participation pastor and God bless thank you kay basta na kayo mga gusto pa idagdag you can message me anytime okay thank you salamat God bless pastor salamat kayo okay, thank you bye thank you yes, manag yun. One down.